And jaran, ayan, at luto na nga ang ating napaka-crunchy na ukoy pako at ang tofu crunchy. Wow, at ang sausawan niyan, tingnan nyo naman. Kung paano ka ba pinrepare ni Tita Wina yan, halina kayo, samahan nyo ko at i-prepare na natin yan. Siyempre, dahil ang sugar ko ay elevated, shirataki rice tayo. Pero may kunting tutong-tutong ang shirataki para mas masarap. Pag ukoy pako nga naman ang iyong ulam, talaga namang napakasarap. At tingnan nyo naman, super crunchy yan. At ganun din ang akin tofu. Mabilis lang i-prepare yan. Hello, Let's mga go! labs. Gumawa tayo ng ulam sa tag-ulan. Meron tayong tofu dito. Ayan, kadi-deliver lang yan ngayong umaga. Ayan, so kunin natin ito. Pipili ako ng malaki. Ito, malaki ito. At isi-season natin yan. Lagay natin dito sa ating plate. Ayan. So, we choose another big one. Which one is big? This one is deformed, but it's big enough. Yes. I need a big one. Kasi, i-slice ko yan at lalagyan ko ng flavor. Yes. And makikita nyo kung paano. Wait for a moment and see. So, okay. Na-slice na natin yung ating mga tofu. Ganyan lang siya kanipis. Ayan. So, why ganyan kanipis? Para po mapakrunchy natin at mapalabas natin yung texture na gusto nating ma-achieve. And yes, dito ay meron tayong durog na paminta. Sisiso natin yan ng ganito. Ayan. Ako guys, gusto ko mas maraming durog na paminta. Ayan. Yung nasa kanto na yon. Lagyan natin ang durog na paminta. Ayan. Alam nyo guys, ito napakasimple, no? Mukhang napakasimple, but actually napakasarap nito. Ayan. So, meron din tayo dito. Yes, ginisa mix. Ayan. Isiso natin dyan. Huwag masyadong marami guys ha. Make sure na lahat malalagyan natin, no? Ayan. So, yung iba, sasabihin, hindi healthy masyadong maraming ginisa mix. Eh, wag mong damihan. Yun tama lang, no? Kasi yung iba nagko-comment na hindi healthy, bakit lagi may ginisa mix? What do you think, guys? Gumagamit ka ng MSG. So, ako, never akong gumamit ng MSG kasi nga itong ginisa mix natin ay considering meron na siyang MSG, no? So, wag tayong masyadong piloso po. Nasa atin yon kung paano natin gagamitin yung isang bagay. As long as you are not using it frequently and you are using it in the right way, there's no harmful at all, no? Minsan yung pagiging masyado natin piloso po, so, doon lumalabas yung salita na, ay, hindi ko na-enjoy yung buhay, umuulan, hindi masarap ang ulam, nakakalungkot. Nakakalungkot because you don't know how to handle it the situation. Yes, no? So, kailangang i-motivate natin yung ating knowledge, i-turn natin sa skills, especially when it comes to making a food. Yes, ganun po yun, no? Yung mga simpleng motivation, especially once it come to the food that we're going to serve to our table. Ayan. So, hindi kung umuulan, malungkot na. Nasa atin po yan kung paano natin i-handle ang situation. Kasi, we cannot stop the rain. We cannot stop the situation pouring rain. Yes. Paano natin mababago yon? It's a climate situation. Yes. So, what we can do is to level up our knowledge. Let's turn on to skills. Let's motivate ourselves handling the kitchen situations, making our food that we are going to serve into our table for our family loved ones. Yes. That's what mommy are. Ako, being a mommy, so dapat laging mayroon akong ihahandang masarap
sa aking hapagkainan para sa aking family member. And even for myself, no? Kasi I'm a food lover and I love eating. But I'm not choosy when it comes to food. Hindi ko mukhang masarap kakainin ko. Dapat mukhang masarap at the same time yung lasa masarap. So, ganun ako guys. So, ayan, ipa-fry natin yan. But while, let it stay the flavor that we have made it. Then, i-cover lang muna natin yan para dumikit yung mga lasa. Ayan. So, kung kaya nyong i-spread nyo lang. Ayan. Ang pangit naman ng daliri ko. And yes, daliri po yan ng masipag. Yan ay daliri ng breadwinner, no? Yan ay daliri ng nagpaaral sa mga anak ko, mga pamangkin ko, bumuhay sa mama at papa ko, 'di ba? Yan daliri tinan mo. Oh, 'di ba? I'm proud for my hands, guys. Yun sinasabi nila na ang galing-galing mo magsalita, pero bakit yung daliri mo ang pangit? Ano namang kinalaman ng daliri ko sa pagsalita ko? Wala namang kinalaman yung daliri ko. Daliri yan ang masipag. Take note, guys. Yung mga magaganda ang daliri, maganda ang kamay. If you notice, they don't know anything. Doing something in the kitchen, nothing. They don't even know how to clean their house. Ako, alam nyo ba? I'm a physiotherapist working abroad for more than 27 years, pero umuwi ako ng Pilipinas. I don't have a housemaid at all. Hindi na ako nag-housemaid, pinalaki ko yung mga anak ko, may kanya-kanyang yaya, may kanya-kanyang nani, may naglilinis pa sa bahay namin. Pero, nung ako ay nag-for good na, wala akong kaartihan sa buhay. Hindi na ako kumuha ng katulong. I am alone by myself, ako ang gumagawa sa bahay. Kasi, yung isusweldo ko sa katulong na wala namang alam kung hindi mag-phone lang, 'di ba? Walang alam kung hindi magtelepono. End of the day, tapos na yung oras, ni wala siyang nagawa. 'Di ba? May nagawa siya, mali pa. Ba't ko pa i-stressin yung buhay ko sa ganun, 'di ba? So, ako na lang ang gagawa at yung isusweldo ko dapat sa kanya, itutulong ko na lang yun sa mga kapatid ko. Bili ko ng mga groceries para sa aking mga pamangkin, napasaya ko pa yung aking family member. 'Di ba? So, let's not be selfish. Let's try to motivate even a single thing, a little matter, ourselves para mapasaya natin ating family member. Huwag masyadong maarte sa buhay para walang struggle. Ayan, at dahil dyan, ang dami nang nasabi ni Tita Wena, di ba? Pero, yun ang katotohanan ng buhay, no? So, let's try this! At para makita nyo ang outcome na napakasarap. Ayan, at na-air dry na nga natin mabuti ang ating tofu. At prituhin na natin ngayon. So, kailangan guys, pag pinrito natin ay dry na dry siya. Ayan. Para hindi magpilansikan. Dahil pag nagpilansikan yan, ma-hurt ang iyong beautiful skin. Ayan. Sarap niyan guys. Try. Promise. I'm excited. Alam nyo guys, ito yung ulam na talagang kanin pa more. Gustong gusto ko to at gustong gusto ng family ko. Try nyo to guys. Sa tupo pa lang, talagang mai-inlove ka na sa lasa. Yan. So, ilalagay ko na yung apoy sa medyo malakas-lakas. Ayan. So, pinagkasya na natin para hindi sayang ng oil. So, ayan guys. Hintayin lang natin hanggang mag-golden brown, no? Huwag nating masyadong galawin para hindi siya ma-deform. At itong nasa gilid, kung hindi inaabot ng apoy, i-swirl lang natin yan. Siyempre, dahil yung nasa gitna ay kulay brown na, so, pwede na nating baliktarin yan. Unahin nating baliktarin yung mga nauna natin na inilagay.
Of course, yung nauna nating nilagay, sila rin yung mauunang maluluto. So, definitely, sila rin yung ating una na babalik na rin. Ganun lang yun. Ayan, sarap. Diba? Pagkatapos naman ito guys, gagawa ako ng ukoy na pako. Natikman nyo na ba yun? Pako ukoy. Meron pa kasi akong pako, medyo napabayaan na siya sa refrigerator. Anyway, uukuyin ko siya para hindi siya sayang. Para hindi siya matapon. Ayoko kasi nang may natatapon na pagkain guys. So, ayan. Malapit na siyang maluto. And one more time, baliktarin ulit natin para maging balance yung pagka-crunchy niya. So, ayan mga guys, naluto na yung crunchy tupo natin. Tingnan nyo, sarap, di ba? Oh, delicious. Ayan, at halika na. Dito naman tayo sa gagawin natin na ukoy. So, dito nga ay naglagay na ako ng cornstarch and all-purpose flour. Ayan. At now, ay ilagay naman natin yung ating egg. At pagkatapos nga natin ilagay yung ating egg, lagyan naman natin ng konting sesame oil. Konti lang guys ha. Yan. And then, lagyan natin ng paminta. Bahala na kayo kung gaano karaming paminta ang gusto nyo. Kung gusto nyo ng may kick na spicy, then you have to put more. But if you don't want that so spicy, then just put little. And if you don't want the spicy, don't put at all. And ito nga ay ginisa mix. Ayan. Haluin lang natin hanggang mag-incorporate lahat ng mga ingredients na ating inilagay. Para humalo siya dun sa ating pako. Ayan. So, habang ginagawa ko nga ito, yung aking oil naman ay mainit na. At doon na rin nga tayo magluluto nito sa ating pinaglutuan ng tofu. Ayan guys, halina kayo at na nga yung ating oil. Lagay na natin. So, ito ang pako ukoy. Itabi natin doon para makapaglagay pa tayo ng isa para hindi sayang ng oil. Maglalagay pa nga ako ng isa pa doon sa isang kanto kasi meron pa maliit na space. Ayan. Para mabilis maluto dahil ako ay gutom na rin. Tama na nga. So, ayan mga guys. Halina kayo at baliktarin na natin. Ayan. So, sa pagbabaliktad natin ng ukoy na pako, no, wag maya ang baliktad para hindi sila magkalagas-lagas. Para ma-maintain natin na magkaka-attach sila. So, ganyan. And then, hintayin nga lang natin na mag-golden brown yan. Yung inaakala natin na crunchy na yan, ay pwede na yan.
So, ayan mga guys, pag ganito na nga ka-brown, ay pwede na ito. Super crunchy na yan. Ayan, at dito naman sa ating plate na paglalagyan, lagyan lang natin ng tissue para pang-absorb yan ng oil. Para hindi masyadong oily yung ating pagkain. And look at that. Ganda. Sarap. Very crunchy ang ating pakuukoy. Diba? Pag madiskarte ka sa kusina, masarap lagi ang iyong ulam. Ako na. So, ayan mga bes. At ito naman yung pangalawang salang. Ayan. So, nakita nyo. Ang ganda, diba? Hindi siya na-deform. Sabi nung iba, paano gagawing ukoy ang pako? Madideform yun, magkakahiwa-hiwalay. Magkakahiwa-hiwalay yun pag hindi kayo marunong gumawa. So, lahat po ay may diskarte para sa magandang resulta. Maganda at masarap na resulta. Ayan. O, diba? Sino nagsabing magkakahiwa-hiwalay? Look at that. O, very, very firm. And yes, sobrang sarap niyan, guys. Ayan. So, ayan, guys. Tama na yan. Patay na natin ang apoy. Pero, wag muna nating tanggalin para mag-crunchy pa siya continuously. Pag ganyan kasi masyadong mainit yung oil, no? So, madadagdagan pa yung crunchiness niya. Pero pag inaakala natin na medyo cool down na rin yung oil, ay itabi na natin, katulad niyan. So, itabi muna natin dyan, huwag muna natin kunin, at ako muna ay gagawa ng sausawan. Ayan. O, diba? Firm na firm. Bonggesius. O, that is our ukoy na pako. Delicious. Ukoy na pako. Look at that. Crunchy. Ayan. So, kunin na natin, guys. So, ito, guys, yung una natin na ginawa. At ito na nga yung second batch. O, diba? Wala siyang ka-oil-oil. Kita nyo? Super linis ng pagkagawa. And not oily at all. That is the technique by Tita Wena. Yes. Basta tayo ay madiskarte, laging masarap ang outcome. Ayan, guys. Ito na yung ating ukoy na pako at crunchy tupo. Delicious. Guys, napakasarap niyan, promise. So now, gagawa muna ako ng sausawan. Yummy. And jaran! Ito na ang ating sausawang masarap, o diba? Wow! Ayan, so ang sausawan natin ay Knorr seasoning, kalamansi, sili, at yung red na onions and white ay pinaghalo ko, guys. Nilagyan ko rin ng kunting paminta para mas masarap. And look at that. That is our sausawan sa napaka-crunchy na ukoy pako. Ayan. Sausaw natin yan dyan. Narinig nyo? Napaka-crunchy, no? Ito naman. Try naman natin to. Ang ating tofu. Sobrang sarap, guys. Promise. Ito yung ulam na tataob talaga ang inyong kanin.
Lalo na pag yung kanin nyo ay meron mga tutong-tutong na ganyan. Sarap. Siguradong isang rice cooker na kanin nyo ay kulang. Sarap guys. Ayan, thanks for watching everyone. Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. Sarap na pagkagawa ko ng sausawan. Perfect. Kuya, let's eat. Delicious. O, diba? Dahil content creators, Tita Wena, take a photo bago tayo kakain. At ilapit nga natin dito yung sausawan para masaya. O, diba? At syempre, sa ganitong kainan, dapat ay water lang para healthy. Ayan. Huwag na mag-soft drinks. Huwag na mag-juice. To prevent blood sugar elevated. Ayan. Kain na tayo, guys. Sarap. Tingnan nyo ang sausawan ko. Wow. Sarap. At napakasarap ng timpla, guys. Nakaka-inlove itong pako. Grabing crunchy na sobrang sarap. At saka yung ating tofu. Kuya, let's eat. Mamaya na yan, hugasan ng kamay. Kasi mawawala yung crunchy nito. Ayan guys, thanks everyone for watching. And Tita Wena will always saying, I love you all guys. And God bless. Thanks for watching. Bye.